Welcome sa ating YouTube channel, Main Chart Updates. For today's video, mga kaaldab, manikan lang natin ito nga pong interview nga po kay Arjo Atayde last month or last year, no? Kung saan hanggang ngayon, ilang buwan na ang lumipas matapos masangkot itong si Arjo Atayde or masali or mailagay sa alanganin ang kanyang pangalan at yung kanyang pamilya sa nasabing anomalya sa flood control project matapos nga pong manalo sa eleksyon. Di po ba bilang kongresista ng First District ng Quezon City, no? Pero bakit nga ba hanggang ngayon wala pa ring update patungkol dito sa anomalya ng flood control project? Bakit nga ba? Bakit nga ba yung mga small time na criminal, no, halimbawa, or yung di ba, kung inyo pong napanood yung mga magnanakaw ng noong nakaraang araw, or yung mga simpleng magnanakaw na sinasabi natin dito, no? Yung mismong nagnakaw ng bag ng isang tauhan ng isang mall, no, or yung para bang sinasabi po nila na, di ba, mayroong nagnakaw ng bag ng isang yung sinasabi nilang tauhan ng isang mall noong nakarang araw, no? Sabi natin small time lang pala yung yung kinukulong ng mga pulis, no? Kasi yung mga magnanakaw na nagnakaw ng bag, mga cellphone, no, or mga scammer, kahit na sabi natin nakakalusot yung iba, nakakalaya yung ibang mga magnanakaw, no, dahil nga siyempre na anuhan nila, na piyansahan daw nila, or kung hindi, tapos na yung kanilang oras doon, malaya na sila dahil buno na nila yung taon nila doon, pero umulit ulit dahil sinabi nilang, ay, nagnakaw ako ng bag or ng mga gamit ng mga empleyado ng mall, no? Halimbawa, tapos ninakaw yung bag ng empleyado ng mall, tapos na anuhan ng magnanakaw yun na nanakaw yung bag, no? Tapos ilang minuto lang, ilang oras lang, or ilang araw lang yung pagitan na nahuli rin yung magnanakaw, no? Pero walang kasi ang rason daw, ang dahilan daw ng magnanakaw na yon ay wala daw silang pambayad ng kuryente or bahay niya na inupahan daw nila, kaya naisipan daw niyang magnakaw ulit, no? Pero bakit yung mga ganyang mga kaso na nagnakaw ng mga cellphone or mga simpleng mga bagay or yung mga hindi naman ganun kalaki
no? Ang bilis makulong. Walang tanong-tanong, walang investigasyon. No, sinabi lang na investigasyon. Pero kapag government official ang nasangkot sa mga ganitong bagay, abay, ang tagal-tagal naman ng investigasyon. Inaabot ng taon or kalahating taon ang investigasyon. At sinabi lang na investigasyon daw ng mga pulis doon sa nagnakaw ng bag o ng gamit ng empleyado ng isang mall. Diba? Kasi nga daw, wala daw siyang pambayad daw ng kuryente o ng bahay. Pero, bakit yun walang abog-abog? Nakulong na agad or kinulong agad ng mga pulis. At kung sino lang yung mga sikat na mga artista or mga dating artista or mga politiko na suking-suki na sa mga ganitong kaso, katulad ng ni Senator Bong Revilla or ni Jinggoy Estrada, mga ganon, no? Bakit sila yung laging nakikita ng government na nagnakaw ng million-million, no? Bakit hindi ba pwede yung mga iba pang mga tao na mga katulad ni Congressman Arjo Ataide na mga politikong sangkot din dito sa anomalya ng flood control project na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakukulong ang iba. No? Wala pa rin update. Nakalaya pa rin itong si Dorobo, itong kongresistang ito. At inamin niya dito sa mismong video na para bang inamin niya mismo, narinig ko na ang tatay niya po mismo ang kumukuha ng pakanyang ayuda or yung kanyang parte doon nga po sa kanyang ninakaw na sa mga sa Diskaya o doon sa parte niya, no, sa mga flood control projects na yung mga kasi di ba o ngayon nakita ko nga po doon sa mga kaaldab na bakit naghain ng reklamo itong si Mayor Vico Soto sa asawa po mismo or dito nga po sa mga Diskaya, no? Okay, sabihin natin mayroon siyang karapatan na maghain ng reklamo itong si Mayor Vico Soto doon sa mga Diskaya, pero bakit parang ang bagal pag mga government officials ang nasangkot sa mga ganitong bagay at suking-suki na po itong Senator Bong at saka itong si Jinggoy Estrada. Sila yung pinapain lagi, no? Tapos, itong mga ibang kongresista na sangkot din dito sa flood control project na hanggang ngayon ay wala pa rin pong update. Kasi, parang minamadali, parang sa tingin ko, parang hindi nila, parang hindi nila, para bang ayaw nilang lumabas yung totoo, para bang mas importante pa yung impeachment kay VP Sara at kay Bongbong Marcos kaysa dito sa flood control project na ilang buwan na ang lumipas
parang gusto lang nilang kalimutan. Tapos itong si kongresistang itong Drobo, panay naman ang pa-picture kay Maine, di ba? Doon natin makikita na para bang hinihiram lang ni Arjo itong si Maine tuwing mayroong birthday, mayroong mga event na katulad ng kasal ng kaibigan, kasal ng kakilala, di ba? Or kasal ng kapatid, di ba? Or mga sabihin lang natin na kapag ito pag mayroong pumunta ng Siargao para mag-beach, ganyan. Tapos mayroon pa silang Christmas family picture or New Year's party or yung mga gatherings na kasama yung pamilya. Yun lang yung pinapakita nila. Tapos panay ang gamit naman ni kongresista kay Maine. Kay Maine naman parang wala lang daw sa kanya. Parang mayroon ba akong nakitang balita noon na para bang sinasabi raw ni Maine na hindi raw niya kinukusinti yung korupsyon. Pero bakit parang may mali dito sa balitang ito? Dahil parang hindi niya parang hindi niya tinutupad o hindi niya sinusuko itong si Arjo Atayde na isa rin to sa mga nagnakaw sa Kabanang Bayan noong nakaraang taon, di ba? Kung totoong ayaw niya sa mga korap na government official ni Maine Mendoza, bakit hindi niya kayang isuko yung kanyang sinasabi raw ng ilan na asawa daw niya, no? Kasi parang yun po yung aking napansin doon sa mga lumalabas ngayon or mga lumalabas na mga balibalita. Tapos ito pa, habang pinunod ko nga po itong interview na ito kanina, or sinare ko nga po yung video na ito, bakit parang siya parang inuutal, parang hindi niya masabi ng tuwid yung kanyang sinasabi. Para bang meron siyang tinatago, meron siyang para bang filtered, or meron siyang ini-edit na hindi mo maintindihan na may mga bawal siyang sabihin na kailangan niyang i-filtered para kung ano lang yung masabi niya yun na yung official na statement niya doon sa interview na naganap noong nakaraang buwan, mga kaaldab. Bago tayo magtapos, mga kaaldab, gusto ko lang pong sabihin na gusto ko lang pong malaman ang inyong mga opinion at komento tungkol nga po dito sa ating video or dito nga po sa ating balitang ito. Dahil gusto ko lang pong malaman at saka siyempre kasi nga po hanggang ngayon sabi ko nga po sa inyo wala po rin po tayong update patungkol dito sa kaso ni kongresistang Drobo, or magnanakaw na hanggang ngayon ay active pa rin sa kanyang pwesto